Good day mga ka-idol, update tayo sa PBA sa kanilang ikatlong araw na game na kung saan naglaban nga sa first game ang Tropang Giga kontra sa Blackwater Bossing sa Araneta Coliseum. Ang score na 87-76 nanalo ang Blackwater Bossing. Ito yung pangalawang panalo nila at naging best player of the game ay si RK Ilaga na kumana ng 15 big points, 7 rebounds at 8 assists para pangunahan ang Blackwater Bossing. Sinuportahan ito ni Troy Rosario at Christian David na pawang nasa double figure. Ang Tropang Giga naman, dalawang player lang ang nasa double figure. Ito ay si Calvin Optana at si Jason Castro. Kaya inaasahan sa susunod na laban ay babawi ang Tropang Giga. At sa larong ito ay nagkaroon ng injury ang kanilang bagong rookie or rather star na si Rain ng Batak. Samantala sa second game naman naglaro ang Rain or Shine Elasto Painters kontra sa Meralco Bolts sa score na 121-117. Nanalo nga ang Meralco Bolts at naging best player of the game ay si Bong Quinto na kumana ng 16 big points at syempre sinuportahan ito ng 5 rebounds at 6 assists para pangunahan ang Meralco Bolts sa overtime. Kaya naman sinuportahan din si Bong Quinto ni Alain Maliksi, Chris Newsome, Cliff Hodge at Torres na pawang meron mga 16 points. Kaya naman ang kartada ngayon ng Meralco Bolts ay 1 win and 1 losses. Ayon nga mismo kay Coach Yingyao, dalawang sunod na ang kanilang talo pero hindi ito kawalan sa kanila dahil babawi sila sa mga susunod na laban at tiyak baka posible nang manalo ang Rain or Shine Elasto Painters dahil kung hindi ay mahihirapan na sila makabalik pa sa pagkuha ng panalo. Samantala, matapos nga magkaroon ng injury si Rain ng Batak sa laban nila kontra sa Tropang Giga, ayon sa ating insider, isa na itong sinyales na pupwede nang pakawalan ng Blackwater Bossing at ituloy na ang pagkuha ng Tropang Giga kay Rain ng Batak. Ayon nga sa ating insider, kinuha ng Blackwater Bossing si Rain ng Batak sa Rain or Shine Elasto Painters dahil gusto itong kunin ng Tropang Giga. Dadaan lang daw ito sa Blackwater Bossing at didiretso na ito sa Tropang Giga. Pero tila yata nauunsyami ang paglipat ni Rain ng Batak. Ano ba ang plano ng Blackwater Bossing? Bakit tinatagalan pa nila ang pagkuha kay Rain ng Batak? Kaya naman ito na, sinyalis na nga dahil sa pagkakaroon ng injury. Malaki na ang posibilidad na ilipat na si Rain ng Batak papunta sa Tropang Giga. Ang tanong ngayon, sino ang posibleng pakawalan na naman ng Tropang Giga na players? Halos ubos na ang kanilang mga trade asset. Sino ang posible nilang pang tatlong team na pwede maging condet para matuloy ang nasabing trade negotiation para pagkuha kay Rain ng Batak dahil malaki ang maitutukulong ni Rain ng Batak. Hanggang ngayon wala pang sinyalis kung magbabalik ba si Mikey Williams sa Tropang Giga at kinakailangan na ng Tropang Giga na manalo sa mga susunod na laban dahil pawang malalakas na nakupunan ang kanilang matatapat. Ngayon pa lang ay ang mahihinang kupunan pa ang kanilang nakakalaban, natatalo na sila kaya anytime ay magpapanik button na ang Tropang Giga. Samantala, isa pang update, ayon nga sa ating insider pa rin, dahil nga sa pagkatalo ng Converge Fiber Xers kontra sa Terra Firma Jeep na kung saan tinambakan niya ito pero nakabawi lang. Ayon sa ating insider, mukhang itutuloy na ng Converge Fiber Xers ang pagkuha kay Encho Serrano sa Phoenix Fuel Masters. Matatandaan na si Encho Serrano hindi na nga pumirma ng contract extension sa Phoenix Fuel Masters. Sa halip na pumirma ito ay lumipat na ito ng ibang liga na kung saan naglalaro nga ngayon sa MPBL sa ilalim ng kumpunan ng Pampanga Dragons na ang may-ari ay si Governor Pineda na siya rin ang handler. Si Governor Pineda ay isa rin sa mga masugid na tagapagsuporta ng Converge Fiber Xers dahil ang may-ari ng Converge Fiber Xers ay Kapangpangan. Kaya naman malaki ang posibilidad
Unti-unti nang binubuo ng Converge Fiber Xers ang mga players na kapangpangan at lalong malaki ang posibilidad na kukunin na ng Converge Fiber Xers si Encho Serrano sa Phoenix para nagkaroon ito ng go-to guy. Hirap na ngayon ang Converge Fiber Xers na miangat ang kanilang kartada dahil ang kanilang mga key players sa sina Geronteng at syempre si Maverick Ahnbisi ay naglipatan na ng ibang kupunan at pawang mga players sila ay mga rookie, kaya inaasahan na ang Phoenix Fuel Masters bibigyan or papatsadahin na ang trade negotiation ng Converge kapalit si Alex Stockton na napapabalitang ililipat na rin or humihingi ng trade transaction si Alex Stockton. Gusto na rin lumipat at hindi na ito masaya sa Converge Fiber Xers. Kaya naman ang negotiation na nangyayari kay Alex Stockton at sa kay Encho Serrano, hinihintay na lang na magkasundo ang dalawang panig at pagkatapos noon ay tutuloy na ito sa mga bago nilang kupunan. Malaki ang may tutulong ni Alex Stockton sa Converge rather sa Phoenix Fuel Masters kung matutuloy ang nasabing negotiation dahil magkakaroon sila ng guard na two-way player. Alam naman natin na ang guard ngayon ng Phoenix Fuel Masters na si Tyler Teo ay hirap na hirap pagdating sa depensa dahil na rin sa kanyang height. Kaya naman inaasahan na kung sakali mang matuloy ang negotiation ay malaki at mas lalong lalalim ang lineup ng Phoenix Fuel Masters sa pagdating ni Alex Stockton na two-way player. Kaya kung sakaling magkasundo ang Phoenix Fuel Masters, it's a win-win situation sa bawat kupunan, lalong-lalo na ang Phoenix Fuel Masters, syempre at ang Converge Fiber Xers na magkakaroon ng go-to guy. Kaya aabangan natin anytime, lalong-lalo na ang Converge Fiber Xers porsigidong makakuha ng mas quality player. Ano sa tingin nyo? Dapat na nga ba itong ituloy ng bawat kupunan? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Rudy Garcia, Ryan Taupo, Mac Bautista, Vic Wago, Kagawad Kat sa kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ronald Bersobidad, Jan David Gulapa, Luis Alon at Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon family at si Mr. Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Paki-like, paki-follow, paki-share. Ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan. Maraming salamat po.